Tigre, ewan ko kayo din. Ewan ko kapatid, mapalo ka na ako. Wala. Ready. Wah, ini mau pakai apa ini? Hoy, mau pakai apa din? Mau pakai apa din? Hello, magandang umaga po. Good morning. Ito po, ang episode na to ay tuturuan ko kayo kung paano muling magparami ng pato at manok. Yung pong dati kong episode kung paano magparami ng pato, ito po part 2. Kahit po mahaba ito, kung gusto nyong matutong magparami ng pato, pakitapos po yung aking video.
Ito pong mga inakay na to ay dati pong nakakulong yun dyan. Once na napisa po yung itlog, naging sisiw, kailangan po ikulong, ibukod. Pero mga 1 week kasama yung kanilang inahin para katapos mo lagyan ng bulb o bombilya. Ito po, ganito po ginagawa ko. Ayan siya. Meron siyang bulb. Tapos nakabukod. Meron silang malinis na inumin. Shhh! Kita ko! Mamangal na rin mong bibi. Kita ko! Kanin ka. Kita ko. Kanin. Kasi po malapit nang merong mapisa. Kaya inihahanda ko na yung kanilang, ayan. Ayan po yung mga itlog na malapit nang mapisa. Tapos may gumagawa rin ng meron pa rito. Shhh, kanina. Alam ko meron pa sa ilalim. Ayun, walang makita. Saka meron pa yung ito. Meron pang naglilimlim dito. Kailangan po malinis din ng kanilang kapaligiran. Malinis na inumin tubig. Ayun po dito meron naglilimlim. Yan, mga itlog po yan. Tinatakpan. Ay, papagitang po sa inyo. Bago umalis yung yung pato, tinatakpan niya ng balahibo. Yan o. Kaya nilalagyan ko ng mga ganitong yero. Kasi po ang mga pato gusto nila yung nakatago rin kung itlog. Yan yung mga itlog yan. Tigre, sis na bunto? Kanin ka? Kailangan po ang bakuran nyo ay secured din. Yung merong kulungan o hindi makapasok ng mga pusa o aso. Lalo na po mga pusa pag maliliit na inakay. Gusto po ng mga pusa yan. So, gawin natin. First step muna tayo. Dali po, i-submit ko lang itong ang aking video, cellphone. Ayun po, muli magandang umaga sa inyo. Magandang araw. Ito po ang inyong kaibigan sa Dikyakabud Farmers Senior Citizen ng Pampanga. Ito po sa aking likurang bahay. Ito po yung ginawa kong backyard. Dati po kung napanood nyo yung aking unang paparami ng pato, umabot po ng 100 piraso yung aking mga alagang pato at manok. Kaya lang po sa kasamang palad, nagkaroon ng bird flu, medyo naubos, konti na lang po natira. Ako, bakit hindi nga nakahilig. So, ito po, umpisa ulit tayo. Meron nang nangingitlog, meron napisa, ayun. Pinakawalan ko na po yung mga dating napisa, yung medyo malalaki na, pwede nang pakawalan. Umpisa ulit tayo ng magparami ng pato. Kagandahan po ng pag-aalaga ng pato, meron kayong farm o nasa tabing sapa, mas mainam po yun. Meron silang paliguan, malinis na tubig, siyempre yung pagkain nila. Yung mga tira-tirang kanin, pwede yun. Kung palay, pwede po yun. Ako ang ginagawa ko pag malapit ng mangitlog, bibili po ako ng duck layer na feeds.
Yun po ang pinapakain ko para po tuloy-tuloy yung kanilang pangingitlog. So, umpisa po tayo ano. Kailangan po halimbawa sa 20 pieces na inahin, at least meron pong isang barako o lalaki na mag-i-stud sa kanila. Pangalawa, piliin po natin yung mga babae na maganda po yung bulas, medyo malalaki. Pangatlo, dapat po yung ating kutsilyo, yun, inuulit ko na naman, ating mga itak o kutsilyo, dapat po mapupurol yan. Huwag po natin ngayang matatalas ang ating kutsilyo. Alam niyo na ang aking ibig sabihin. Paano tayo magpaparami ng pato kung matatalas ang ating mga kutsilyo? Katay doon, pulutan doon, o hindi tayo makakapagparami. Sa umpisa lang yun, pag marami na, pwede nang magkatay. Ngayon pong pangapat, ugaling malinis palagi po yung kanilang inuming tubig. Yun po yung kapapalit ko lang ng tubig, tsaka malinis yung kanilang kapaligiran. Ito po yung kanilang pagkain. Dati po nung pag inakay pa sila, bilhan nyo sila ng chick booster. Yung pang manok, chick booster. Yung po mainam na pampalaki ng inakay. Pagka medyo malalaki na, isip nyo sa starter feeds. Ang pagsisip po ng feeds, ang gawin nyo sa una, yung chick booster 3/4, yung starter 1/4. Pagkatapos pong ilang days, kalahating kilong starter, kalahating kilong chick booster. Sa susunod na 1 week or days, 3/4 na starter, 1/4 na chick booster. So pag nasanay na po yun, pwede nang diretso ng starter feeds. Ganon din po sa grower. Ayun po, lalo na po yung mga pato, matakaw yan sa tira-tirang kanin, gulay. Basta po maganda sa kanilang kalusugan. Okay lang yun. Mga tira-tirang pandesal o tasty, yun po ang pakain natin sa kanila. Pag mangingitlog na yan, bago mangitlog, tulad ng nasabi ko, ihanda ang kanilang pangitlogan. Alam niyo yung mga crates ng kamatis, yung parang kahon na kahoy, yun po ilagay sa isang sulok o sa isang katapos takpan ng yero. Gusto nilang mga pato yung nakatago sila kung mangitlog. Hindi niyo po na itatanong, kahit mahaba po yung kwento ko, noon pong last year to 1993, ako po ay nag-alaga ng itik o duck racing. Nangutang po ako sa ating gobyerno. Hanggang ngayon, hindi pa nababayaran. Kagandahan doon, hindi po sa bangko, pero nakasanla yung aking titulo. Ngayon po, umabot po ng 5,000 eggs yung aking mga alagang itik. Kada umaga, nung nangingitlog na yan, kada umaga, pumupulot ako ng 4,500 minimum. Kasi hindi naman lahat nangingitlog. Yun po, merong bumibili sa amin ng itlog na taga Laguna, ginagawang itlog na balot. Kaya lang, sa kasamang palad, nagkaroon po ng avian pest ang aking mga alagang itik. Lahat po kami, lahat ng buong barangay,
nangamatay po yung aming alagang itik. Shh! Tignan kita ka. Magbantay ka, kaya ka mangulo, magbantay ka karele. Bantayan mo rin. Kamakyabi kang pamanganda. Kita ko. Yan ko. Yun mo, nangamatay yung aking mga alagang itik. Biruin nyo, noong 1993, mataas pa yung uri ng pera natin noon. Nagneneto ako ng mahigit tigre. Ay, siyas naman ito kangasuin eh. Neto ako ng 30,000. 30,000 pesos. Labas na yung kuryente, yung pagkain nila, tsaka yung sa labor, yung upa sa nagbabantay. Kaya lang, yun nga, nalungkot ako. Hindi lang ako, kabarangay ko. Namatay po yung mga alaga naming itik. Hindi na kami nakapag-recover. Halos naubos minsan isang araw. 2 sako, 5 sako. Basta na lang matutumba habang kumakain. Ngayon, pinasuri namin sa laboratory sa may Los Baños. Natutunog po yung kanilang atay. So, doon namin nalaman na avian fest. Yung pala, mula nung binili namin sa Tarlac, sa may Conception Tarlac. Kasi po, kung bibili kami ng itik, yung malapit ng mga itlog, huwag po kayong bibili ng, ng inakay. Matagal po yung bago sila mga itlog. Bibili kayo yung ready to lay. Ang bili ko noon, natatandaan ko, isang itik ay 80 pesos. Una, bumili ako ng 500. Sinubukan ko muna. Tapos bumili ako ng 1,000. Hanggang sa umabot po ng 5,000 heads. Ngayon po, ganito yung gagawin natin. Kasi nga, nakikwento ko sa inyo yung pag-aalaga ng itik at saka pato. Halos parehas po. Yung sa akin noon, naka-poultry sila. Wala sila sa malapit sa sapa o sa tubigan. Kaya gumagamit ako ng Jetmatic noon. Kuryente siyempre, inumin nila. Tsaka paliguan. Pero maganda pong business yung pag-aalaga ng itik kung hindi magkakasakit. Tanda ko pa, ang mga shell na binibili namin galing pa ng Laguna de Bay. Dinideliver sa amin, 35 isang sako. Yun po ang purpose doon sa mga shell para po tumigas yung balat ng itlog ng itik. Yun po ang purpose ng shell. Kasi po pag manipis ang shell, alam ng mga namimili, malinaw siya, manipis. So, reject po yun. Pag-usapan natin yung reject. Kapag reject po yung itlog, kapag reject po ang itlog, ang ginagawa ko ay nag-aral akong gumawa ng itlog na maalat. Alam niyo yung nuno sa punso? Yun, kunin niyo yung kanyang lupa, yung siyempre, kahit na hindi tayo naniniwala, makikirahan kayo, hingi kayo ng lupa. Kasi po, yun ay malagkit. Ang technique po sa paggawa ng itlog na maalat, ganito. Isang basong asin, at saka isang basong lupa, yung kinuha niyo sa nuno sa punso, paghaluin. Pag nahalo na yan, lagyan ng tubig. Ihalong mabuti. Hanggang sa yung malagkit. Pag sinawsaw mo yung itlog, bago nyo sinawsaw yung itlog, kailangan hugasan muna. Kaya maganda pong hugasan para makita natin yung mga merong crack. Yung mga merong crack, huwag nyo pusong isama. Mabubulok yan. Magkakaroon ng uhod. So, yun. Pag nahugasan na, ilublob sa may putik na ginawa natin. Kapag nilublob mo at
natakpan lahat yung shell, yung pwede na po yun. Ganun po ang paggawa ng itlog. Ngayon, kuha kayo ng timba o kaya kahon o lagyan yung plastic sa ilalim para hindi tumagas yung ano, kasi may tubig-tubig pa yun. Ihimbak doon. Himbak ng hanggang 16 days. Kapag umabot na sa 16 days, kuha kayo ng dalawa. Hugasan nyo, katapos ilaga nyo. Ang technique po ng paglaga ng itlog, kahit sa itlog ng manok, huwag nyo tatakpan. Kasi po, mababasag yan. Pero habang hindi pa kumukulo, takpan nyo, pwede. Ngayon pag tinikman nyo na at hindi pa ganong nagmamantika yung pula, yung gitna, i-extend nyo. I-extend nyo ng ilang araw yung pagkakabalot niya sa putik. Pag umabot ng 20 days yan, ano na yun, nagmamantika na yun. So yun po yung purpose ng aking mga reject na itlog ng itik noon. Ngayon, dito rin sa mga pato, ginagawa ko rin po yan. Kapag marami, lalo pag limited lang yung aking kulungan, ayun, iniipon ko yan. Ginagawa kong itlog na maalat. So yun po, meron kayong natutunan sa aking paggawa ng itlog na maalat. Ngayon, balik naman tayo sa pag-aalaga ng pato. Nitong nakaraang araw, dahil doon sa aking farm, merong nag-quarry doon na puno ng tubig. Almost 40 hectares yata yun, lawak. Sa ngayon po, nakakawa kami ng mga tilapia, dalag, hito. Balak ko muling mag-alaga ng itik, duck racing. Kaya lang, alam nyo na, limited lang yung ating puhunan. Kasi po, pagtakin nyo, noong araw, 80 pesos ang isang inahing itik. Ngayon, baka mahigit na 200 na. Ang ganito po yung pagbibili kayo ng ano, kahit sapato, pag nangitlog ng maliit, parang itlog ng manok, ayun po, ibig sabihin, mangingitlog na yun, umpisa na mangitlog. Doon nyo umpisang pakainin ng duck layer. Duck layer po, pampaitlog yun. Kapag tapos ng mangitlog, yun, balik na naman ulit sa dati. Pero bigyan nyo sila ng mga mais, palay. Yun po. Ano pa? Ano pang gusto nyo may tanong? Huwag po kayong mahiyang mag-suggest kung anong gusto nyo itanong. At ako po sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. Sana magkaroon ako ng puhunan na yun nga, para makapag-alaga muli ako ng itik doon sa aking farm. Lalo na magtatanim ako ng palay. Kapag medyo malaki na yung palay, pwede mo pakawalan doon sa palay yung mga lagang itik. Parang binalsa yung palay mo, maganda. Matutumba yung damo, yung mga shell o yung mga suso, kakainin nila, mga insekto. Yun po, maganda yun, combination sa merong palayan. Yun po, inuulit ko, ang ratio po ng pato at saka itik. Sa akin noon, 20 heads, isang lalaki o dalawang lalaki. Kasi po, ang paggawa ng balot, kapag walang lalaki, kaunti lang yung lalaki, hindi kaya, mahina po yung similya, hindi sila mapipisa. Pero dito sa ating mga alagang pato, tulad sa akin, kaya ako
isang malaking barako. Pero meron susunod ulit po. Nakatalikod na yun. Meron susunod. Ngayon po, kapag ang mga alaga niyong pato nangingitlog na, para hindi mahirapang magkasta yung barako nyo, napapasin nyo, putol yung pakpak, tsaka buntot. Ayan. Para hindi mahirapang mag-stud yung barako. Ito po yung susunod kong gagawing barako. Ayan. Tapos yung tatay niya, ayun, yung malaki. Ayan, puro po, putulang pakpak nila, tsaka buntot. Alam niyo kung bakit? Kapag ang pato ay payat, lalo na kung tigre, karing ka, karing ka. Ano po yan, may tendency yung tatakas yan. Lilipad po yun. Napapasin nyo kung minsan merong lumilipad na mga pato. Payat po yun. Lumilipad na yun. Tsaka minsan kulang sila sa pagkain, sa inumin. So yun po yung technique ng kaya pinuputulan ko sila ng bagwis, tsaka yung buntot nila. So 4, 6, 8. Yung isa hindi kasama yun. Hindi ibang hinayin yun. Ang itlog po ng pato, minsan nangingitlog sila mahigit 30 pieces. Pero huwag nyo lahat ipalimlim yun. Gawin nyo mga yung kaya lang niya sakupin. Mga 20 or 15. Ito kaya 2, 4, 6, 8, 10, kahit 10. Kaya 10 lang to. Yung aking alagang aso si Tigre, ayaw humingi siya, kinain niya. So, kaya ganun lang. 10 lang. Pero pag kinakausap ko, kaya nilalagyan ko ng harang na huwag kainin yung mga itlog ng pato. Shh! Alalulwal! Alalulwal! Lumabas yung aking alagang pusa. Hindi niyo po na itatanong, meron din akong alagang mga pusa. Siamese tsaka Persian cat. Diyan sa aking farm, meron ako, andun yung aking mga alagang manok. Dito sa bahay, aso, tsaka mga pusa. Ayan, humingi na sila ng pagkain. Yung mga pato muna pinakain ko. Ayan po yung kanilang mga, ayan, dito sila nagpupupo. Ayan, yung pagkain nila, ayan. Soy, tsaka Mio. Huwag kang papapan. Okay na, Gray. Tsaka negro. Wala ka pa ang Ken. Okay na ka, Gray. Okay, di ba dito? Leo, 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 Leo.
pagkain po nilang ito ay so hinaluan ko ng Mio ng cat food. Tapos yung whiskas, hinalo ko, binasa. Hinugasan ko muna yung cat food para matanggal yung alat. Para hindi sila magkaroon ng UTI. Minsan, paglalaga ko sila ng kalabasa. Iyan ang kanilang ama. Tsaka ito. Ito po ay 1 more kilos na. Si Samuel. Puspin niya meron ng lahing Siamese. Ayan. Siamese po yan. Ito mga Persian yan. Mga Persian cat. Yun, adopted cat ko yun. Maliit na maliit lang yan. Nung kalakasan ng ulan, dun sa aking mga pato, iyak nang iyak. Inihilawan ko, wala naman ako makita. Kasi nga, dahil kulay itim, ang liit, baka mga 3 to 4 inches lang yan. Malaki pa yung bunto to. Tapos nakita ko, ginawa ko, pinunasan ko, tapos sinindihan ko yung stove para madali siya mag-init. Tapos dito, kinulong ko. Pero dito sa kulungan, nilagyan ko ng pagkain. Sa na platito, nilagyan ko ng pagkain ng whiskas. Kinaumagahan, titignan ko ba? Ako nakawala si Negro. Hindi ko makita. Tataka ako, wala siya. Yung pala, nakabaluktot dun sa mismong pinaglagyan ko ng pagkain na platito, nakabaluktot siya doon. Tawa ako ng tawa. Sabi ko, kasyang-kasya doon sa platito. Ayun po, ngayon ito. Malaki na yung aking adopted na cat. Puspin yan. Pero, makulit. Napakakulit ngayon. Black na black. Kapag meron daw pumunta sa inyong bakuran o sa inyong bahay na pusa, kunin nyo. Huwag nyo siyang patayin. Huwag po tayong magpatay ng mga aso o pusa. Ako po, hindi nyo na itatanong. Animal lovers po ako. Meron din akong alagang aso. Bukod doon sa likod, meron akong Siamese, Japanese Spitz, isang Siberian Husky, tsaka yung pandak na aso, yung babae, yun po, nanganganak po yun. Pero yung aking Siberian Husky, ayaw pong maglandi. So, kailangan na iyan ako siya, i-diet, masyado siyang mataba. Yun, doon naman sa akin farm. Actually po, hindi naman farm sa akin yun, yung bukirin. Andun naman yung aking mga alagang manok. Meron ng mga inakay, magpaparami na lang ako. Iniwalay ko yung manok dito sa aking mga pato. Kasi po, yung mga itlog ng mga pato, kinakalkal, minsan tinatapunan. Kaya, tinanggal ko, dinala ko doon. Sige, pupo ka na dyan, Gray. Sige, pupo ka na dyan, malinis na yan. Liter train sila. Yan sila nagpupupo. Hindi sila nagpupupo kung saan-saan. Ito po yung sinasabi kong aking mga alagang aso. Siberian Husky. Kaya napakataba niya, kaya ayaw siya maglandi. So kailangan i-diet muna siya. Ito naman yung aking Japanese Spitz, si Aki. Ayan. Maselan. Ito yung pandak na aso. Ang dali. Ayan. Ito po yung aking aso. Kabay dito. Pandak. Meron din akong alagang lovebird. Ayan, magtatago sila.
Uy, saan kayo? Tatago. Tatago sila sa loob. Ito po yung meron ako talagang lovebird. May iba nga pala ako. Tuloy ko yung pag-aalaga ng pato. Kung sigurista kayo, pili kayo ng inakay. Mula inakay, alagaan nyo hanggang sa mga itlog. Kung sigurista kayo kasi merong ibang nag-aalaga ng nagbebenta ng itik na pagkatapos mga itlog, siyempre magtatanggalan yung balahibo, maninibago yun. Kunwari parang maliit, pero mga matanda na yun, baka ma-fake kayo. Sasabihin nila sa Kapampangan, mamalagnong yebon, pero dati na pong nangingitlog yun. Kaya bibili kayo yung talagang dumalaga. Meron pong nabibili dyan sa, alam ko dyan, merong nag-aalaga dyan sa Laguna Lake, Laguna de Bay. Dito naman sa Pampanga, tsaka sa Tarlac, sa may Concepcion Tarlac, nabibili yung mga alagaing itik. So yun po guys, sana po kahit konti meron kayong natutuhan sa aking pag-aalaga ng pato, tsaka na-share ko yung dati kong pag-aalaga ng itik ng araw. Kaya sana magkaroon ako ng puhunan. Balak kong mag-alaga uli ng itik. So kung gusto niyo pong mapanood yung iba kong video o vlog, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Sadik Yakabud Official. Yan po, makikita niyo yung mga yung araw, tatanim ako ng gulay, iba't ibang gulay, palay. Ngayon po ang aking pinagkakabalahan ay nagpatanim ako ng tubo o sugar cane. Kasi po yung pinagtanim ko ng gulay ay pinascript ko, pinababaan ko ng mga almost 2 meters. Kasi po yung aking katabi na lote, yun nga yung sinasabi ko sa inyo na malawak na pinagkwarihan. Nabitin po yung aking lupa. Kaya pag nung huli akong nagtanim ng palay, nabitin po yun. Nakalitaw na yung bunga ng palay. Pero tuwing papatubig ako, ilang minuto lang, nandun na sa quarry yung tubig. So kinuwenta ko, kung itutuloy ko pa yun, malulugi ako. Ang ginawa ko, pinagapas ko, tinawag ko yung mga kapwa ko farmer, pinakain namin sa kalabaw. Kaya yun po, pinascript ko ngayon yung aking lupain na yun. So by March, this coming March, ipapapatag ko ng mas maganda, katas lalagyan ko ng ipot ng manok. Hindi po purely ipot ng manok, yung beddings ng mga manok sa poultry, meron kasamang ipa. Yun po ang ilalatag ko doon kasi nga yun na itatanong, lahareri po kami sa may Maliwalo, Bacolor. So para maging buhagag ang lupa, kailangan lagyan mo ng anong tawag sa English, rice brown ba yun? Ipa, yung di ba pag magpapakiskis ka, yung sa kiskisan, yung lumilipad na balat ng palay, yun ang ipa. Mas maganda yung kung sunugin yung ipa tapos ihalo sa lupa. Kaya kasi yung hiningi namin ipa na yun, may kasamang pagkain ng manok, yung chick booster, kasi mapersa yung chick booster na yun. So magiging mataba yung lupa. So muli po, ako yung nagpapasalamat sa inyong panonood. Ito ang inyong lingkod, Sadik Yakabud, Farmer Senior Citizen ng Pampanga. Huwag po kayong magatubiling magtanong tungkol sa pag-aalaga ng itik at pag-aalaga ng pato
sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat po. Ingat po tayo palagi. At nabayan nawa tayo ng pong may kapal. Jesus love us. Bye-bye. God bless. Shout out po sa inyong lahat. Pakishare na lang po yung aking video sa mga kaibigan nyo. Salamat po.